Mula Maynila, bumiyahe ako ng 5 oras para tumagay sa Lucena sa labas ng isang karinderya. Sa Kawayanan kami bumalik pero imbes na lambandog ang tinira namin, nagpaluwal ng vodka ang nag-imbita ang kaibigang si Marco. Sa tanda ko, mga 7 kaming umiinom noon sa harap ng isang bilog na lamesa. Nakaisang bote na sina Marco nang dumating kami. May paubos na ring pulutan. Di pa umiinit sa upuan ng mga puwet namin. Umorder na si Marco ng isang platitong pork and beans at isa pang bote ng vodka. Mahabang kamustahan, mga online buddies ko kasi sila sa Lucena. Nagkakilala kami online dahil sa parehong hilig ang pagsusulat. Mga ilang sandali pa, nagpaalam ako saglit at tumayo para pumunta sa banyo at palayain ang pantok ko. Pagbalik ko sa mesa, doon na nagsimula ang kakaibang pangyayari. Nakikinig ako sa kanila tungkol sa kultura ng Lucena. Mga kwento ni Marco tungkol sa mga kwento niya bilang writer, guro at aktivista. May napansin ako mga aninong gumagalaw sa mesa. Mga mabibigat na anino. Gumagalaw mula sa kaliwang balikat ko papunta sa kanan. Medyo madilim na sa paligid ng karinderya. May mga nandatnan kaming umiinom sa bandang likuran ko noong dumating kami pero wala na rin sila paglabas ko ng banyo. Di ko maalala kung malagihay na ako noon pero kapansin-pansin na talaga ang mga anino. Naisip ko na may mga taong dumadaan sa likod ko papasok sa entrada ng karinderya. Lumingon ako sa likod ko pero walang tao. Walang tao. Kaming 7 lang sa tapat ng karinderya. Yung tindera lang at tingin ko yung may-ari ng karinderya. Dahil nagkukwenta siya. At isang lalaki ang nakita ko sa loob ng karinderya. Pero sa labas wala. Walang dumaraan sa likod ko. Sinipat ko ang nasa malayo pa. Sa may dilim, sa mga nakatindig na kawayan. Dumampi sa batok ko ang hangin. Narinig ko ang sit-sit ng mga kuliglig. Ilang ulit pa akong luminga-linga. Habang nagkukwentuhan kaming lahat, di nagtagal umuwi na rin kami. Habang naglalakad papunta sa hotel na tinuluyan ko, nabanggit ko ang pangyayari sa mga sumundo sa akin. Parang may nakita ko kanina. Habang umiinom tayo, sabi ko sa kanila. Mga naglalakad na anino, tumadaan sila sa likod ko. Kinilabutan ako nang sumagot ang isa sa kanila. Napansin din pala niya yun. Para raw may mga naglalakad sa likod ko. Napansin din nila na palinga-linga ako at may tinatanaw sa bandang likuran ko. Pero wala ngang tao, wala. Ang naroon lang ay makapal na lulon ng dilim. Hindi ko alam kung mga kaluluwa iyon o mga engkanto na nakatira sa mga kawayan. Ang sigurado ko, desidido silang magparamdam at wala silang intensyong manakit ata.